Ayan, magandang buhay sa ating lahat. Sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral, sa senior high school, mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga masisipag nating mga guro, lalo na sa mga matitiyagang mga magulang. Welcome po ulit sa DepEd Itulay. At syempre, wini-welcome ko po ang aking bagong makakasama ngayon, no? Sa makabuluhang araw ulit ng pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Kasama ko po, fresh na fresh, at ang napakagandang si Tutor Angel. Yan. Maraming salamat po, Tutor Roxy. Magandang hapon po sa ating mga live viewers dyan sa ating Facebook Live. Ako nga po pala si Tutor Angel at in behalf po ni Tutor Mina, ako ang makakasama ninyo kasama si Tutor Roxy para sa ating online tutorial ngayong hapon na ito para sa asignaturang Filipino sa Piling Larang Academic. Sige, tayo nang magsimula, no? Tutor Angel. Okay. Yan. So, ang ating pong asignatura ngayon, kagaya ng sinabi ni Tutor Angel, nasa Filipino sa Piling Larang Academic tayo. Unang quarter, ikalawang linggo. Okay. So, ang ating aralin ngayon, panibagong aralin, ay tungkol sa gamit at uri ng pagsulat. So, sa huli ng ating sesyon, sa unang markahan, ang ating layunin ay makilala ang iba't ibang akademikong sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian at anyo. Makikita nyo sa screen ang ating mga sanggunian. Ito po ay galing po ito sa Pivot 4A Learner's Packet, Filipino sa Piling Larang Academic unang markahan. Okay. Yan. So ano nga ba ang Siyempre, ating unang gawain, Tutor Angel? Ayan, sige, Tutor Roxy, tuloy-tuloy tayo. Bago tayo magsimula sa ating pagtalakay, maganda siguro na magkaroon muna tayo ng pagbabalik-aral para malaman natin, Tutor Roxy, kung natatandaan pa ba ng ating mga grade 11 students ang ating natalakay noong mga nakaraang linggo. Kaya naman, mga mag-aaral natin na nakatutok sa ating Facebook Live, ayan, nakikita ko na Tutor Roxy, no? Bago tayo magpatuloy, tignan natin, may mga nagsha-shoutout na tayo dito. Nakikita ko, andyan na si Glidel Alcantara mula sa San Ricardo National High School. Hello, Glidel! Ayan. So, ayan, tutok lang kayo mga mag-aaral at narito na ang ating pagbabalik-aral. So, para sa ating pagbabalik-aral, ano ba ang panuto natin? So, dito, makikita niyo, meron tayo ditong mga katangian ng mga akademikong sulatin. Pero, kailangan ninyong piliin kung alin sa mga sumusunod ang mga katangian na dapat nataglayin ng isang akademikong sulatin. Teacher Roxy, ano po ba ang mga katangian na makikita natin sa ating screen? Okay. So maliwanag po, no? Ang una po dyan ay formal, ikalawa, may paninindigan, ikatlo, kasaysayan, ikaapat, maliwanag at organisado, ikalima, objektibo, at ang huli, may pananagutan. Sige, maaari na pong magsagot ang ating mga live viewers kung alin dyan sa anim na yan ang mga katangiang dapat taglayin ng akademikong sulatin. Ayan, sige, bigyan natin ng oras ang ating mga mag-aaral, Tutor Roxy, na sumagot, no? At sa kasalukuyan ay meron na tayong 51 viewers. So sa 51 mag-aaral natin dyan, sino kaya ang makasasagot ng tama para sa ating pagbabalik-aral? Shout out kay Mean Hokoy Kanama, no, ng STEM 2 at kay D. Marie. Hello sa inyo. Okay, so comment na. Asa na mga sagot nila? So dahil ito po ay noong nakaraang linggo pa, alam ko masasagot nila yan. Sige. Oo nga, ayan. Baka yung iba kakapasok lang. So ulitin natin ang panuto para sa mga kararating lang, Tutor Roxy, no? Sa mga kararating lang, nakikita ninyo sa inyong screen ang 6 na katangian. At pipiliin nyo mula sa mga katangian na ito ang sa tingin nyo na dapat taglayin ng isang akademikong sulatin. Kaya comment na mga grade 11 students, tingnan natin kung anong mga bilang ba ang dapat na mapili para sa katangian ng akademikong sulatin. Meron na ba tayo nakikita mga kasagutan? Tutor Roxy sa ating comment section?
Ayan, merong nagsagot dito. Salamat kay Sally Canlubo. Good afternoon din po. Ang sagot niya ay bilang 1, 2, 4, 5, at 6. Tama ba siya? Tama ba si Yan. Sally? Sige, reveal natin ang Tignan natin sagot. si Tutor, Rocky. Angel. Ayun, ang mga tamang kasagutan ay bilang 1, 2, 4, 5, 6. So ano lang ang hindi kasama dyan, Tutor Roxy? Okay, ang hindi kasama dyan ay obvious na obvious yung ikatlo. So sa mga sumagot, ayan, ang dami ng sumagot, no? Ayan, so hindi nila sinagot yung bilang 3. So 1, 2, 4, 5, at 6. Maraming salamat po sa mga sumagot. Okay, Yes. so ngayon, dahil sila po ay nakasagot, no, sa ating pagbabalik tanaw, ako po ay naririto para magtanong sa inyo nito, no? Kayo ba nung kayo po ay kung kayo ay halimbawa pipili ng kurso, no, sa inyong kolehiyo, ano nga ba yung maaari ninyong maging batayan o proseso sa pagpili ng kursong tatahakin ninyo? O, senior high school. Ito ba, minsan ba natanong niyo to sa inyong sarili, no? Kagaya nito, ano ba ang gusto kong maging? O ano ba talaga ang hilig kong gawin? Ano ba ang in-demand na kurso ngayon? Or kung ano ang gusto ng barkada, yun na lang din. Yan ba ay naitanong nyo din sa inyong mga sarili, no? Bilang paghahanda at mga batayan ninyo sa inyong pagpili ng kurso? Ayan, maraming mga sumasagot, ano? Hello po from Analinda Fundal, watching po sila. Okay, so bakit ko to'y tinatanong, Tutor Angel? Ayan, so napakaganda ng mga katanungan ni Tutor Roxy, no? Kung papaano natin pinaghahandaan ang mga profesyon natin, natatahakin natin pagkatapos ng inyong pag-aaral, gayon din ang dapat na paghahanda natin kapag tayo ay nagsusulat ng tinatawag natin na mga akademikong pagsulat, di ba? So kapag tayo ay susulat ng ganitong uri ng sulatin, may mga bagay tayo na dapat tandaan. Siyempre, una na dyan, yung mga proseso kung papaano ang pagsasagawa o pagsusulat nito. At syempre, dapat din nating malaman at makilala ang iba't ibang uri ng akademikong sulatin. At ang pinakahuli, dapat din nating malaman kung ano yung mga batayan o yung mga fundamental na batayan na dapat nating susundin kapag tayo ay sumusulat ng akademikong pagsulat. So lahat ng bagay na ito ay ang pag-aaralan at pag-uusapan natin ngayong hapon. Kaya naman, Tutor Roxy, ano ba ang naghihintay na unang kaalaman para sa atin ngayong hapon? Yan, tama ka, Tutor Angel, no, sa mga sinabi mo. Kailangang maisa-isa at malaman lahat ng uri, no, dahil ang mga ito ay lubos na magagamit ng ating mga mag-aaral sa senior high school sa pagbuo, lalo na sa pagsusulat ng kanilang akademikong sulatin. Kaya naman, ito na ang ating unang aralin. Ito ay tungkol sa uri ng paglalarawan sa pagsulat. Pero bago yan, ano nga ba pag sinabing paglalarawan? Okay. Ito ay, pag sinabing paglalarawan, ito ay isang pagpapahayag o pakikipagtalastasan na ang mga layunin ay maipamalas sa mambabasa ang isang larawan sa kabuuan nito. Halimbawa, gusto mong ilarawan ang pagsabog ng Taal Volcano, no? Ayan. So, pwede mong sabihin, nagbuga ng napakaraming abo ang Taal na halos bumalot sa buong bayan ng Tagaytay. Nagsilbing harang ang makakapal na abo nito sa mga daan at apektado rin ang paghinga ng mga taong naninirahan mula rito. Okay, kaya nga alam nyo, kaya sa paglalarawan, ang manunulat ay gumagamit ng mga salitang malinaw at makapagpapakita ng inilarawang bagay, tao, at maging pangyayari. Okay, so meron po tayong dalawang paraan ng paglalarawan. Ang una ay ang subjektibo at ang ikalawa, mamaya na. So unahin muna natin ang subjektibo. Nakikita dyan ang ating susing salita ay ang imahinasyon. So ibig sabihin, maaari tayong makapagbigay ng larawan, no, sa mga tiyak na bagay, tao o pangyayari sa pamamagitan ng ating malawak na imahinasyon. Oh, nako, magagaling dyan ang ating mga mag-aaral, no? Sa kanilang malawak na imahinasyon.
Okay? So pag sinabi naman natin ang isang paraan ay yung objetibo, ang susing salita naman po dito ay ang salitang katotohanan. So kita ninyo, no? Yung subjetibo, ito po ay imahinasyon, samantalang ang objetibo ay katotohanan. So ibig sabihin nito, ikaw ay naglalarawan sa pamamagitan ng meron kang mga batayan, no? Meron kang mga pinagkunang katotohanan. Maaring ito ay yung nakita, no? Maaring nadama mo, maaring naranasan mo o mismong nandun ka, naging saksi ka. Okay? So yan ang dalawang paraan ng paano tayo makapagbigay ng paglalarawan sa pagsulat. Okay. Yan. So, Tutor Roxy, siguro bukod sa pag-alam kung anong kahulugan ng paglalarawan at dalawang uri nito, mahalaga ding malaman ng ating mga mag-aaral. Ano ba ang mga gamit at pangangailangan sa pagsulat? So magandang malaman ito bilang paghahanda sa kanilang aktwal na pagsulat ng mga akademikong sulatin. So narito, ayan, ihanda na grade 11 students ang inyong mga papel at ang inyong mga panulat. I-take note ninyo ang mga sumusunod na ibabahagi namin sa inyo ni Tutor Roxy. So ito, yung mga kinakailangan ninyong isaalang-alang kapag susulat tayo ng akademikong sulatin. Una, syempre, nandyan ang tinatawag natin na wika. No, napakahalaga ng wika dahil ang wika ang magiging instrumento o bihikulo natin para yung mga naiisip natin. 'Di ba minsan yung ang dami-dami nating iniisip na nasa utak natin pero hindi natin maipahayag sa pasulat na paraan kasi hindi natin alam kung papaano natin ito sasabihin. Kaya nandiyan ang wika para tulungan tayo. Dahil sa pamamagitan ng wika ay pwede nating maisatitik o maisa letra o maisulat yung mga naiisip natin. At syempre, pag gagamit tayo ng wika, pipili dapat tayo ng wika na una, komportable sa atin. 'Di ba? Kapag komportable tayo sa wika, mas nagiging maayos at mas nagiging malinaw ang pagpapahayag natin. At syempre, kung komportable sa atin, dapat itong wika din na ito ay nauunawaan ng ating mga mambabasa para talagang makamit natin yung layunin natin sa ating sinusulat. Dapat na iintindihan ng ating mga mambabasa yung wika na ating ginagamit. At syempre, sa wika din dapat inilulugar natin ito. Alam dapat natin kung anong uri ng wika o ano ang antas ng wika ang gagamitin natin batay sa paggagamitan natin o batay sa mga sitwasyon ng mga sulatin na ating isusulat. Okay, so yun yung una, napakahalaga, wika. At pangalawa, napakahalaga din na isinasaalang-alang natin ng paksa. Ano ba sa Ingles ang paksa? 'Di ba ito yung topic, ito yung pinaka pinag-uusapan ng ating sinusulat. At napakahalaga na kung gaano ka komportable tayo sa wika, dapat ganoon din tayo komportable sa paksa. Dapat ang pinipili nating paksa ay yung malapit sa puso natin, yung may malalim tayong kaalaman o malalim ang ating alam doon sa paksa na iyon. At syempre, hindi lang dapat malalim ang paksa natin, dapat ito din ay makabuluhan. Kung ano yung kumbaga mahalaga o esensyal sa panahon ngayon, dapat yun yung ating pinapaksa. At syempre, yung pagpili din natin ng paksa ay binabatay din natin sa ating mga target na audience. 'Di ba, Tutor Roxy, yung pag nagsusulat tayo para din tayong nagbebenta, yung mga mambabasa natin parang mga customer din natin. Tama ba, Tutor Roxy? Kaya dapat yung paksa natin at yung wika natin ay tumutugma sa kung ano ang gusto ng ating mga customer o gusto ng ating mga mambabasa. Tama ba, Tutor Roxy? Correct na correct, Tutor Angel. So, kailangan matukoy. Ito yung mga bagay na gusto nating mangyari sa ating isinusulat na sulatin. At dapat kapag naghahabi o nagbibigay tayo ng mga layunin, dapat malinaw. No? Dapat ito ay tumutugma sa ating paksa. Hindi dapat kung ang paksa mo ay tungkol sa pag-ibig, ang layunin mo ay walang kinalaman sa pag-ibig, 'di ba? So dapat tumutugma yung paksa natin o yung layunin natin sa paksa para nang sa gayon ay mas maging matagumpay ang kalalabasan ng ating sulatin. So ano yung mga halimbawa ng layunin natin? Maaaring sa sinusulat natin ay makapagbigay
makapagbigay aliw tayo, maaring makapagbigay tayo ng impormasyon, maaring mangaral tayo, no? O kaya maaring tumuligsa tayo at marami pang iba na mga layunin. At yung mga layunin na ito ay konektado sa ibabahagi sa atin ni Tutor Roxy para sa ika-4 na dapat nating isaalang-alang sa pagsulat. Ano ba yung ika-4 natin, Tutor Roxy? Ayan, bukod sa wika, paksa at layunin, kailangan din sa pagsulat ng akademiko ang pamaraan ng pagsulat, no? So meron po yung 5 paraan ng pagsulat upang mailahad ang kaalaman at kaisipan ng isang manunulat batay na rin sa layunin o pakay sa pagsusulat. So ito po yung 5. So ang una ay ang paraang informatibo, no? Mula sa salitang informative. So dapat ito po ay makapagbigay ka ng impormasyon sa iyong mga mambabasa. Dahil ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng makabagong o bagong impormasyon at kabatiran sa mga mambabasa. Halimbawa, kung merong pang mga naguguluhan sa COVID-19, gusto mong sumulat at kumpleto ka naman ng mga sanggunian o ng mga impormasyon, pwede mo yon isulat at ibahagi. So, nagawa mo ang paraang informatibo. Okay. Ang ikalawang paraan naman ay ang tinatawag nating ekspresibo. No? Ayan, express, no? Ang iyong damdamin ni express, no? Ang iyong ideya. Yan. Ang manunulat ay naglalayong magbahagi ng sariling opinyon, pati ang kanyang ideya, mga paniniwala niya, pati ang kanyang obserbasyon, pati ang kanyang kaalaman o dating kaalaman pwede hinggil sa isang tiyak na paksa batay sa kanyang sariling karanasan o sa kanyang sariling pag-aaral, no? Halimbawa, nitong ekspresibo, nais mong magsulat ng, halimbawa sa pahayagan, gusto mong magbigay ng iyong opinyon tungkol sa paggamit ng ang tawag dito, yung ating sa mga gay linggos ba tawag doon? Yan. Halimbawa, gusto niyo magbigay ng gano'n, ng mga gay linggos, no? So, pwede siyang magbigay ng sulatin sa editorial page, ibigay niya ang kanyang paniniwala at opinion doon, no? Sa paraan na iyon, nakagawa ka ng ekspresibo. Okay? At ang ikatlo naman ay ang tinatawag nating paraang naratibo. Okay, so sino dito ang nanonood ng maalaala mo kaya? Oh, idol ko yan. Idol ko yan, si Miss Charo Santos, no? Kung mapapakinggan ninyo, no, at kung nasaksihan ninyo yung ilang mga episodes niya, ang galing magkwento, no? O magsalaysay ni Miss Charo Santos sa mga pangyayari dun sa bida, dun sa isang episode niya, sa maalaala mo kaya. So, ano nga ba ang naratibo? So, ang naratibo, ang pangunahing layunin nito ay magkwento o magsalaysay ng mga pangyayari batay sa magkakaugnay at tiyak na pagkakasunod-sunod. Ayan. So, halimbawa ikaw, gusto mong magkwento ng tungkol sa hindi mo malilimutang karanasan, no? Sa buhay mo, kwento mo yon sunod-sunod. Okay? So, ang ika-4 naman ay ang tinatawag nating paraang argumentatibo. Okay, no? Mula din sa salitang argumentative. Naglalayong itong manghikayat o mangumbinsi sa mga mambabasa. Okay, madalas ito ay naglalahad ng mga issue ng mga argumentong dapat pagtalunan o pag-usapan. Halimbawa, halimbawa sa mga babasahin sa mga travelog, no? Mahilig ka mag-travel, ganyan. At gusto mo na hikayatin po ang ating mga viewers mo o ang iyong mga kaibigan na magpunta rin doon sa lugar, yan, pwede mong isulat yon, hikayatin mo sila, no? Na magpunta, halimbawa dito sa Antipolo, di ba? Yun, sumulat ka ng isang tag dito ng panghihikayat na sila po ay pumunta rito sa Antipolo. Okay, so yan ang ating argumentatibo. At ang huling paraan ay tinatawag nating deskriptibo. Ayan.
Ang deskriptibo ay ang pangunahing pakay naman nito sa pagsulat ay maglarawan, no? Lahat kailangan tiyak ka sa iyong gagawing paglalarawan. Ilarawan mo yung katangian, yung anyo, yung hugis, yung kahit mga bagay na pangyayari, yan. Batay syempre sa iyong nakikita, naririnig, nararamdaman, yan. So, pwede mo yon na sabihin. So ito po ay po pwede mong gamitin yung objetibo at subjetibo. So pwedeng paganahin mo ang iyong imahinasyon, pwede rin naman patay sa mga karanasan mo o sa mga katotohanang pangyayari. No? So yan yung deskriptibo. Okay, halimbawa meron ka pang saksi ka sa isang kaso, nakita mo yung yung salarin. Pwede mo siyang ayan, sabihin mo, ilarawan mo talaga, matangos po ang ilong niya. Makakapal po ang kanyang mga kilay. Ganon. So sa paraan na yon, makakagawa ka ng deskriptibo. So yan yung mga 5 pamaraan ng pagsulat na kailangan sa akademikong sulatin. Ano pa ba ang kailangan natin, Tutor Angel? Ayan, sige. So, tuloy-tuloy pa ang listahan natin. At meron pa tayong ika-5. Ito yung tinatawag natin na kasanayang pampag-iisip. No? Mahalagang tandaan ng mga mag-aaral natin na pag tayo ay nagsusulat, hindi lang kamay, hindi lang mata ang pinapagana natin, kundi mas pinapagana natin ang ating utak. At kapag sinabi natin kasanayang pampag-iisip, napakarami ng mga kasanayan na ito. So, dapat na i-reflect o na dapat na ipapakita natin yung ating kung gaano kalalim yung ating pagsusuri, kung gaano kalalim yung ating pag-unawa sa isang paksa, dapat napapakita natin dito yon. So dapat alam natin paano tayo mag-a-analyze o paano tayo magsusuri. Alam dapat natin kung paano natin titimbangin. Kung halimbawa, ang gagamitin natin ay yung paraang argumentatibo na sinasabi ni Tutor Roxy, dapat alam natin kung paano natin tinitimbang ang dalawang bagay. Dapat meron tayong tinatawag na filtering machine sa utak natin. Alam dapat natin kung ano lang yung mga impormasyon na dapat nating ilagay at yung mga impormasyong hindi dapat ilagay sa ating sulatin. So, alam din dapat natin kung paano tayo maglalarawan. Alam dapat natin kung paano tayo gagawa ng koneksyon sa mga ideyang nilalagay natin. So, maraming mga kasanayan na nagaganap sa ating utak ang dapat na mailagay natin o magamit natin kapag tayo ay nagsusulat. So, kailangan pinapractice natin, sinasanay natin ang ating utak sa pamamagitan ng Number 1, pagbabasa. Dapat nagbabasa tayo ng maraming babasahin para makakuha tayo ng maraming impormasyon. Pwede rin tayong kumuha sa pamamagitan ng panonood ng mga makabuluhang pelikula, ng mga makabuluhang vlog at marami pang ibang makabuluhang mga video, no? So sa pamamagitan nito, nasasanay o na-exercise natin ang ating utak na magagamit natin kalaunan sa ating pagsusulat. At ika-6, meron din dapat tayong kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat. Ano naman ang dapat nating tandaan dito? Kapag tayo nagsusulat, dapat hindi lang tayo, porket may ideya tayo, bara-bara na tayo magsulat. Dapat isinasaayos din natin yung paraan ng pagsusulat sa usapinang paggamit ng gramatika. Dapat pag nagsusulat tayo, wasto ang ating pagbuo ng mga pangungusap. Alam dapat natin ang paggamit ng mga mga panuntunan sa gramatika. Alam natin ang tamang pagbabantas. Alam natin kung kailan at kung saan natin gagamitin ang maliit at malaking titik. So sa makatuwid, ito yung tinatawag natin na linguistic competence. Dapat alam natin yung mga ganong technical na bagay para mas maging maayos yung paraan ng ating pagsusulat. At ang pinakamahalaga sa lahat, mawawala ng saysay yung wika, paksa, layunin, pamaraan ng pagsulat, kasanayang pampag-iisip at wastong pamamaraan ng pagsulat kung
wala kang kasanayan sa paghahabi ng buong sulatin. Ano pong ibig sabihin nito, Tutor Angel? Ito yung tinatawag natin sa English na cohesion. O ibig sabihin, ito yung kaisahan o yung pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya na isinusulat mo. Minsan kasi may tendensiya ang tao sa sobrang dami niyang naiisip, hindi niya na alam kung paano niya pagsasama-samahin yung mga ideya niya patungo sa isang buong sulatin. Kaya dapat meron tayong kasanayan na o kakayahan na pag-isaihin natin o pag-ugnay-ugnayin natin yung mga ideya natin sa paraan na lohikal, sa paraan na organisado, at syempre sa paraan na malinaw para mas kumbaga mas magagabayan ng ating mambabasa sa kabuang daloy ng ating mga isinusulat. So ito po yung 7 na mga gamit at mga pangangailangan at mga dapat nating isaalang-alang kapag tayo ay nagsisimula ng magsulat ng akademikong sulatin. So ano pa ba ang mga dapat nilang tandaan, Tutor Roxy? Tignan natin ang ating comment box. Tutor Angel, mga meron lamang po tayong uulitin doon sa argumentatibo, ano? Hindi po, ang sinabi ko po kanina ay ang kung gusto mong maghikayat na gamitin ang gay lingues, idaan mo ito sa pagsulat mo ng opinion mo, no? Pwede doon ilagay mo sa isang editorial, sa pahayagan. So, pero yung gay lingues mismo ay hindi mo pwedeng gamitin sa mismong pagsusulat mo ng mga artikulo, no? Simula sa umpisa, sa balita hanggang sa sports page. Hindi pwede dahil ang pahayagan ay formal na sulatin, no? Formal na wika ang ginagamit natin doon. So, ang nais ko lamang po sabihin doon, nagbigay lang ako ng halimbawa na pwede silang magbigay ng kanilang opinion doon sa paksang iyon. Okay. So, pwede siya maging paksa. Paksa po. Okay, so ayan. Ano pa ba ang naghihintay sa atin dito, Tutor Roxy? Ayan, mag-shoutout muna tayo. Ang dami ko ng mga nakababasa. Ayan, magandang hapon. Then, kay Kisha May Simbol ng grade 12 ABM. Ayan, kay Johanna May Baho ng grade 12 ABM din, no? Grade 11 STEM 1 naman si Reinhard Mateo. Hello! Tutor Roxy, may nakikita ko nagtanong dito. Sabi ni Alexander Florante Capada, ang number 5 daw po ba sa English ay creative thinking? O maituturing daw ba natin yung kasanayang pampag-iisip bilang creative thinking? So para sagutin natin ang tanong ni Alexander, maaari na maging bahagi ang pagkakaroon ng malikhaing pag-iisip sa kasanayang pampag-iisip. Kasi yung kasanayang pampag-iisip, malawak, no? Malawak na ideya. So marami pang mga mas maliliit na kasanayang nakapailalim dito. Sige po, tuloy-tuloy lang tayo, Tutor Roxy. Okay. So sa pagpapatuloy, so dahil nalaman na natin yung mga kinakailangan sa pagsulat, dumako naman tayo sa mga uri ng pagsulat. So, ito yung kanina may nagtanong na creative writing. Malamang ito ay ating di-discuss ngayon, no? Alright. So, ang unang uri ng pagsulat ay yung tinatawag nating technical na pagsulat. Ano ba pag sinabi nating technical na pagsulat? So, ito po ay yung mga halimbawa niyan, yung pag-aaralan ng isang proyekto, no? Halimbawa ay proyekto sa paggawa ng panibagong gadget o kaya ng paggawa sa isang computer, no? Kaya paggawa ng bagong app, no? So yan, mga technical na pagsulat niyan. So isang pag-aaral na kailangan para lutasin ang isang problema sa isang tiyak na larangan. Ito rin ay practical na komunikasyong ginagamit sa pangangalakal at mga professional na tao. At nagtataglay ito ng paksang technical. Ang halimbawa nito ay yung mga feasibility study, mga manual, proyekto sa pag-aayos sa computer, at iba pa. So, ang tawag po natin dyan ay technical na pagsulat. Okay? Ang ikalawa ay ang tinatawag naman natin na referential na pagsulat. Mula doon sa salitang reference, no? Pag sinabi nating reference,
Layunin ng sulatin na ito na bigyang pagkilala yung mga pinagkunan nating mga kaalaman o impormasyon sa paggawa ng konseptong papel, mga thesis, disertasyon, ayan. At pwede mo rin mairekomenda sa iba ang mga sangguniang kinuha mo, no? Tungkol sa isang tiyak na paksa. At ito ay makikita rin natin, no, karaniwang nakikita ang referensyal na pagsulat sa ating RRL. Ano ba pag sinabing RRL, no? Ito yung Review of Related Literature. Yes, na pinaghanguan ng mga prinsipyo at batayan upang makapagbalangkas ng mga konsepto sa pagbubuo ng isinagawang pananaliksik. Lalo na sa ating mga senior high school students kasi sila po ay gagawa ng pananaliksik. So mahalaga na sila po ay makapagsulat ng referensyal na pagsulat. Okay, at ang ikatlo naman ay ang tinatawag natin na journalistic na pagsulat. Okay, mula dun sa salitang journal, no? Ito po ay may kinalaman sa mga sulating may ugnayan sa pamamahayag, no? Kagaya ng susulat ka ng balita, yan. Ng editorial, ng isang lathalain, o kaya ay isang artikulo, mga tungkol sa agham, tungkol sa palakasan o yung sports writing, yan. So, ito po yun, no? Journalistic na pagsulat. So, yan ay kadalasang isinusulat ng ating mga mamamahayag, mga reporter, okay? At iba pang mga bihasa sa pangangalap ng mga totoong mga datos, no? Ito po ay objektibo at makabuluhang mga balita at isyung nagaganap sa lipunan sa kasalukuyan ang isinusulat sa mga pahayagan. Maaari din itong makita sa magazine o kaya inuulat sa radyo at telebisyon. So yan, ang tawag natin dyan ay journalistic na pagsulat. Ano pa ba ang meron tayong uri ng pagsulat? Tutor Angel? Yan. So, meron pa tayong mga karagdagan na mga uri pa ng pagsulat. At sunod na nga dyan ang tinatawag natin na akademikong pagsulat. So, sa katawagan pa lang na akademikong pagsulat, ang salitang ugat ay akademya o sa English ay academe. Maghihinuha natin na ito ay ang mga uri ng sulatin na madalas ay ginagawa natin sa loob ng paaralan. No? At isa itong, tinuturing ito bilang isang intelektual na paraan ng pagsulat. Ibig sabihin, pag intelektual ay talagang nagagamit natin ang ating malalim na pag-iisip, no? Dahil ang layunin nito ay mapataas ang kaalaman ng isang individual. At ayon nga kay Carmelita Alejo, layunin din ng akademikong pagsulat na ipakita ang resulta sa pagsisiyasat. Kaya madalas, ang mga halimbawa ng mga akademikong pagsulat ay yung mga pananaliksik na ginagawa ng mga mag-aaral natin, mga lab report, mga eksperimento, mga pamanahong papel, mga term paper, mga disertasyon, at iba't iba pang mga sulatin na may layuning makapagbigay ng impormasyon at mas makapagdagdag pa doon sa kaalaman, no, sa isang partikular na sa isang paaralan o sa loob ng paaralan natin. At bukod sa akademikong pagsulat, meron din tayong tinatawag na malikhaing pagsulat, no? Sa mga katawagan pa lang, malalaman na natin agad kung ano ang mga layunin ng mga sulatin na ito. Pag sinabi naman nating malikhaing pagsulat, dahil sa katawagang malikhain, ito naman yung isang uri ng sulatin kung saan mas nagiging malaya ang mga manunulat. Bakit nagiging malaya? Kasi sa akademikong pagsulat at iba pang anyo ng pagsulat, kumbaga stricto, na dapat may sinusunod tayong anyo, may sinusunod tayong padron, may format tayo, may dapat formal na wika ang ginagamit natin. Pero pagdating sa malikhaing pagsulat, dito natin matatamasa yung kalayaan natin. Dahil kung ano yung naiisip natin, kung paano tayo nag-i-imagine o kung paano natin na-i-imagine yung mga bagay-bagay sa utak natin, pwede natin itong isatitik sa malikhaing pamamaraan. Kaya nga, ang layunin ng mga malikhaing pagsulat ay una, maghatid ng aliw o mag-entertain.
makapukaw ng damdamin, no? Tinatagos nito ang ating emosyon, makaantig sa imahinasyon ng mga mambabasa, kaya ang kadalasang halimbawa ng mga malikhaing pagsulat ay ang iba't ibang anyo ng panitikan tulad ng mga maikling kwento, yan, mga nobela, mga alamat, mga tula. Alam kong marami sa mga grade 11 students natin, mga senior high school students natin sa panahon ngayon, ang sumusulat ng sarili nilang mga akda. Lalo na yung mga mahilig dito mag-Wattpad, di ba, Tutor Roxy? Usong-uso ang Wattpad. Kahit nung mga panahonan ko pa hanggang sa panahon ngayon, maraming gumagamit ng Wattpad bilang lunsara ng kanilang pagsusulat o ng kanilang malikhaing pagsusulat. At dito din natin nagagamit yung ating mga uri ng wika na pampanitikan, no? Dito natin maaaring magamit yon sa malikhaing pagsulat. At ang pinakahuli ay ang tinatawag naman natin na professional na pagsulat, no? Masasabi din natin mula pa lang sa katawagan na ito naman yung isang paraan o isang uri ng pagsulat na kumbaga maiuugnay natin sa mga partikular na propesyon. Bakit? Dahil ito ay may kinalaman sa isang tiyak na larangang natututuhan sa isang akademya, no? Ito yung mga sulatin na patungkol sa napiling propesyon, no? Ang mga mag-aaral natin ngayon, bagamat sila ay mga mag-aaral pa lang, ay inihahanda na sila ngayon para sa mga pagsulat na kalaunan ay magagamit nila sa kanilang propesyon. At dito papasok yung mga professional na pagsulat. Halimbawa, tayo bilang mga guro, no, kami nila Tutor Roxy at iba pang mga tutor dito sa Itulay. Bago kami naging ganap na guro, tinuruan muna kami sa paaralan kung paano sumulat ng banghay aralin, no? Paano sumulat ng weekly home learning plan, paano sumulat ng daily lesson plan at iba't iba pang mga plan. So lahat ng mga 'yon ay isang halimbawa ng professional na pagsulat sapagkat nakalaan ang mga sulatin na ito para sa aming propesyon lamang, para sa pagtuturo. So ganun din sa ibang mga propesyon, halimbawa ang mga doktor, meron silang mga iba't ibang uri ng medical report. Sa mga pulis naman, meron din silang mga police report, mga crime report. So lahat ng ito pinag-aaralan na kung paano na isusulat sa kanilang paaralan para maihanda at maging maalam na sila sa pagsulat nito kapag sila ay nasa propesyon na. So yun yung susing salita natin, propesyon, para sa isang tiyak na larangan o para sa isang tiyak na propesyon. Ayan, so Tutor Roxy, mukhang marami na tayong naibabahaging kaalaman sa ating mga mag-aaral. Oo nga, sobrang dami, no? Kanina may nagtanong dun sa creative writing, ano? O ayan, nabanggit mo na, no, ni Tutor Angel ang tungkol sa creative writing. So, tingnan nyo yan, no? Pati nga yung, yung pagsusulat natin ng module, kasama yun dun sa professional, no, na pagsulat. Okay, shoutout muna tayo kay Dorothy Joy Logdonio from grade 12 STEM 1. Yan. Kay Therese Epifani Alfarero. Hello sa'yo from grade 12 ADM 1. Okay. At kay Christian K. Galindo. Hello from San Ricardo National High School. Ayan. So, ang dami ng ating mga uri ng pagsulat, no? Meron tayong technical, referential, journalistic, akademiko, malikhain, at professional, no? Okay. Ito kayang ating mga viewers, ano kayang mas prefer nilang i-practice na isulat, no? Mga viewers, gusto nyo, alin kaya doon sa 6 na yon? Gusto nyo ba yung akademiko, malikhain, referential, journalistic? Pero Yan. sa tingin ko, Tutor Roxy, alin kaya? Kahit ano pang gusto nila dito, wala silang magagawa. Lahat daw mararanasan talaga nila. Tama, Tutor Roxy. Lahat yun, naisusulatin talaga nila. Enjoy muna nila yung malikhain. No? Kasi doon sila, yung mga spoken poetry na yan, yung pagsusulat nila sa ebook, sa Wattpad, yan. Continue nyo lang yan, yung mga maikling kwento ninyo, mga tula ninyo, kahit nga mga nobela, kung nagsusulat kayo ng nobela. Yan. Okay? Ayan, so, lumabas na. Lumabas na si mahiwagang guro natin.
At ano nga ba ang sinasabi ni Mahiwagang Guro dito? Sabi niya, may natutuhan ba ngayong araw ang ating mga mag-aaral? Kaya naman, subukan natin, Tutor Roxy, na alamin ang talas ng isip ng ating mga mag-aaral sa ating mga gawaing pampagkatuto na inihanda. So, tuloy-tuloy Ayan. tayo sa ating unang gawaing pampagkatuto. So, ano ba ang gagawin nila, Tutor Roxy, sa ating unang gawain? Madali lamang. Kaya yung ating mga students, sige, maghanda na kayo kung anong mga isasagot ninyo. Isulat lamang ang O kung ang nilalaman ay objetibo at S naman kung ito ay subjetibo. O, kanina, pinaliwanag ko ang pagkakaiba ng dalawang to. Ano? Okay? So, S or O lamang ang sagot. So, unahin natin ang unang bilang. Hindi gaanong mahusay maglaro ng basketball si Butchokoy. Tingnan natin ang kanilang mga sagot. Yan ba ay O o S? Tingnan natin sila Sige, ng pagkakataon. Opo, tignan Ayan. natin. No? Mag-monitor ako sa ating comment section. Comment na mga mag-aaral, S ba ito o O? Ayan. Ayan, daming meron nang nagsagot. Alin? Ayan. Ayan, may nagsagot na. Si Alexander Florante Cabada, sabi niya S. S. Isang S. Isang Tingnan natin, S. Tutor O, Roxy. meron pa ba? O, ayun. S din siya. Si, ano to? Okay. Chris Alin? Jive. Ayan. Parang sila po. Hello sa kay, sino yung mga ito? Luniel Mark Mublong from San Ricardo National High School. Okay, reveal na natin ano ang sagot, kung tama ba sila. Okay, mahusay. Tama, sila VJ Himida, Hazel Akatian, Mamokan, sila Arvin, Kapuli, Jean Cabanyero, lahat halos bumabaha ng S sa ating comment section. Mahusay. Kaya ikalawa Okay, naman. tuloy tayo. Okay, para po sa ikalawang pangungusap, ang COVID-19 ay isang uri ng virus na sanhi ng coronavirus na maaaring maging sanhi ng malubhang problema sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda at mahihina ang immune system. Ano kaya ang paraan ng paglalarawan na ginamit sa pangungusap na ito? Comment na! Ayan, ako napaka-aktibo ng ating mga mag-aaral tutor Vida. Oo nga. Nakikita ko si Alexander ulit nagsagot, sabi niya, sa ikalawa ay titik O, opinion? Opinion, sorry. Objetibo, okay? Meron pa ba? Ayan, si Jelmar, Pati si Si Sally Sally, Garcia. Ayan. Hello Sally! Student ko po yan from grade 12, Wow. class 1. Ayan, Si Maria. Mhm. Tignan natin, Tutor Roxy, kung tama ba? Ayun, so Okay. titik O, objetibo. Very good. Nanguhusay Dahil na ito ating ay mga batay viewers. Batay sa katotohanan. Okay, ikatlo, Tutor Roxy. Ang ikatlo naman natin, ang Taal ay isa sa mga mapanganib na bulkan sa Pilipinas sapagkat higit sa 450,000 katao ang naninirahan sa loob ng 14 kilometrong radius nito na maaaring magdulot ng malubhang kalamidad sa Metropolitan Manila area na tahanan ng higit ng 12 milyong katao. Ano kaya ito? No? Ito ba ay objetibo o subjetibo? O or S? I-type na po ang inyong sagot. Ayun, umuulan ulit ng mga bilog-bilog sa ating comment section. Ayan, si Jen Balaod, Johanna May Baho, Okay, mukhang ang daming tama ngayon. At nakinig sila sa ating sesyon. Okay, reveal na natin kung anong tamang sagot, Tutor Angel. Okay, ang tamang sagot, dahil po yan, may basihan, may katotohanan. Okay, at ang ikaapat, And para sa ikaapat, naging paborito kong asignatura ang Filipino dahil marami akong natututuhan sa mga aralin. Ito ba ay gumagamit ng subjetibo o objetibong paglalarawan? Comment na mga anak, grade 11 students natin dyan. Comment na, S ba to o O? Naging paborito kong asignatura. Ayan, nakita ko agad si Alexander nagsagot ng titik S. Subjetibo Ayun, daw. You know, Mhm. may nag-guess. Meron pa bang nagsasagot? Naku, may Meron din mga sumasagot pa sumagot ng ng O, pero baka na-late lang yon. Sumunod na ay mga S Sila Chris Jen Madarang, sila Diana Joy Patiag,
Yvonne Okay, Monida. so Ayan, umuulan ang ng dami. S. Oo nga, eh, So, tignan sunod-sunod, natin, Tutor Rock. Tignan na natin kung tama ba ang kanilang kasagutan. Ayan, so ito ay gumagamit ng subhetibo dahil sa salitang paborito. Ibig sabihin, personal na perception. Kaya ito ay Yes. subhetibo. Subhetibo. At para sa ikalima nating pangungusap, Tutor Roxy. Ang huli, ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masidhing pag-aaral at sa maraming testings, kaya tiniyak ng DOH na ito ay ligtas at epektibo. Ano yan? S Ano or kayo? O? S or O. Okay, so unahan na ng type, mga mag-aaral. Tingnan natin. Subhetibo Yun, ba? si Sally. Yan, si Sally ulit. Sumagot na ng O. At, Romel, ayan na. Micaelo. Romel, Micaelo, kay Mayan, Lumingo, O, kay Haisi, O. Okay, tignan na natin. Ayan, tignan natin. Ang kasagutan ay titik O. Mahusay. Ayan, mahusay. Palakpakan ng bawat Ang gagaling isa. nila. Okay, pwede bang pakitype ng 1, mga viewers, kung perfect kayong lahat dyan sa 1, 2, 3, 4, 5. Kung perfect score po kayo, type lang ng 1. Titingnan natin kung lahat po kayo ay talagang nakasunod at nakaunawa sa ating aralin. Ayan, bumaha na Si rin. Sally, perfect. Talaga, Si Heidi, perfect napaka-attentive din. talaga nito ni Madam Sally. Ayan. Sige, tuloy-tuloy tayo. Ayan. Okay, next na tayo. Tutor Roxy, punta na tayo sa ating ikalawang gawain. So, para naman sa ating ikalawang gawain, kikilalanin naman ng ating mga mag-aaral kung anong pamamaraan ng pagsulat ang kakailanganin sa mga susunod na sulatin. So, wag malilito ha, pamamaraan ng pagsulat. Ito yung binahagi sa atin ni Tutor Roxy kanina na yung argumentatibo, ekspresibo, informatibo, etc. etc. Okay, so simulan na natin. Agad-agad sa unang sulatin. Ano kaya ang gagamitin natin kapag ikaw ay magbibigay ng bagong impormasyon hinggil sa nasa liksik mo tungkol sa lunas sa sakit na COVID-19? So meron tayo ditong susing salita, Tutor Roxy, no, yung impormasyon. So makakatulong to para masagot nila ng tama. Ano kayang pamamaraan ng pagsulat ang gagamitin natin dito? Comment na. Ayun! Ayan, Ang bilis ng ang bilis. keyboard warrior natin si Romel. Ang sagot niya ay informatibo. Tutor Roxy, informatibo. Okay, informatibo. Yung iba. Pamaraan, Si informatibo. Mayan. Kay Mayan, Yun, Lumingo. very good. Kay So, Galindo, tingnan natin. Christian. Tingnan na natin. Ayan, ang kasagutan ay informatibo. Wow, At syempre sa talaga. pangalawa. Pangalawa? Mahusay. Oo, excited sila. Okay? Nais mong isulat ang kwento ng isang COVID-19 survivor, kung ano-ano ang mga paghihirap at kung paano niya ito nalagpasan. Ano kayang pamaraan ng pagsulat? Ito, no? Yung gagawin niya. Sige, i-type lang ang inyong sagot. Tutor Delay Roxy, lang may yan. susing salita din tayo dyan. Oo, no? may susing salita. tayo dyan. Yung kwento. Ano ba yung susing? Isulat Kwento. ang kwento. Yan yung susing salita natin. Okay? So may sumagot. Meron pa ba? Si Hazel, Okay, may mga descriptivo sumagot. daw, ma'am. Kay Yani Takbas, naratibo. Ayan, dami na sumasagot. Mm, Parang dami. nahahati dito ang sagot ng mga bata. May deskriptibo, may naratibo. Ano kaya talaga ang tamang sagot, Tutor Roxy? Tingnan natin. Ayan, pero meron ng mga dumadami na yung yung nakatama. Tingnan natin. Ayun, naratibo. Ayun. Yan po ay naratibo, mga mag-aaral. Kasi nga, magsasalaysay ka magkukwento ka. So, yun po ay naratibo mula doon sa salitang narrate. Okay? Ayan, tumama naman sila Gemma Rose Marceliana, sila Nicole de Guzman. Ay, feeling ko nahuli lang tong mga sagot nila, no? Sila Jed Bulao. Delayed kasi ata. Okay, delayed lang. Okay, very good kayong lahat. O, gayon pa man, tuloy na tayo sa ikatlo nating pangungusap. Gusto mong magsulat upang hikayati ng mga tao na ugaliin ang pagsunod sa mga safety protocol ng pamahalaan. Ano ngayon ang gagamitin mong pamamaraan ng pagsulat? So, ang susing salita natin dito, Tutor Roxy, ay hikayatin. Anong gagamitin nating paraan kapag gusto nating manghikayat?
Yan, Mhm. comment na mga mag-aaral. Ayan, nakita ko agad. Unang nagkomento si Yani Takbas, argumentatibo. Mayan Oo. Lumigo, argumentatibo. Ito, binahagi sa atin to ni Ayan. Tutor Roxy. Okay, Bumabaha tignan na na ng natin. argumentatibo. Tignan na natin kung tama ba ang pagkabaha ng argumentatibo dahil ang tamang sagot ay argumentatibo. Mahusay! Yay! Mahusay, mahusay, mahusay. Okay, at ang ikaapat naman, yan, ilalarawan mo ang mga kalagayan ng mga taong pinahirapan ng pandemya. No? Ito yung susing salita natin, ilalarawan mo. No? Yung talagang tiyak na paglalarawan. Okay, ano kayang pamaraan ng pagsulat ito? Mhm. Sige, pwede nyo na pong isulat mga mag-aaral ang inyong mga sagot. Type-type lang. Parang ayan, may Ilalarawan. sumagot na. Si Alexander, Ito po. ma'am. Ang sagot niya, Ngayon nga, descriptivo ayun. daw. Deskriptibo. Kay Mayan, Lomingo. Deskriptibo. Okay. So ano nga ba ang tamang sagot? So si Galindo din, Christian, deskriptibo ang kanyang sagot. Tama! Ayun, number 4, deskriptibo. Mahuhusay talaga na ating mga mag-aaral. Okay, number 5. Yan, para sa huling pangungusap, magsusulat ka ng sarili mong opinyon tungkol sa dapat isaalang-alang ng pamahalaan sa pagpili ng tamang bakuna laban sa COVID-19. Ano kayang paraan ng pagsulat dito? Ang susing salita natin dito, sarili mong opinyon. Ano ang gagamitin natin? Yan, ikaw ba, Tutor Roxy, bakunado ka na? Siyempre naman, bakunado tayo, kailangan. Sumunod tayo sa ating gobyerno. Okay, ano kaya ang mga kasagutan? Tingnan natin. Ayun. Ekspresibo na lang. Ito may sariling diskarte si Alexander. Ekspresibo na lang, yan na lang daw ang di nasasagot. Okay. Tignan natin. So, umuulan din ng ekspresibo, sabi din ni Mayan. Ekspresibo. Ekspresibo, sabi ni Jelmar. Ang Okay, so dami tignan nilang natin ekspresibo. para makumpleto ng ating ikalawang gawain. Ang tamang sagot ay ekspresibo. Mahusay. Palakpakan natin ang bawat isa. Ayan, sino? Natin kung Tingnan natin ang mga naka-perfect. naka-perfect. Sige, type lang ang 1 kung naka-perfect kayo dito sa ating gawain pampagkatuto sa ikalawang gawain na ito. Ayan, type lang 1. Just click lang ng 1. Tingnan natin kung marami ang naka-perfect score. Ay, ang dami ekspresibo pa rin. Ayan, sumagot na sila Romel Micaelo, si Sally Garcia. Ayan. 1. Ang dami ng mga naka-perfect. Okay? So dahil nakatapos na tayo sa dalawang gawaing pampagkatuto, ayan, dumako naman tayo sa huling gawain. Ito yung tayahin. Okay. So ang panuto dito, tukuyin kung anong uri ng pagsulat ang mga sumusunod. So, Tutor Angel, maaari mo bang basahin ang mga pagpipilian nilang sagot? Okay, sa pagpipilian ninyo ang professional na pagsulat, malikhaing pagsulat, referential na pagsulat, journalistic na pagsulat, at technical na pagsulat. Okay, so para sa una nating bilang, ano ang gagamitin natin kapag gagawa tayo ng proyekto sa pagsasaayos ng computer? Sige nga, comment na po ano ang ating uri ng pagsulat na gagamitin. Proyekto sa pagsasaayos ng computer, no, so may kinalaman sa teknolohiya. Ano kaya ang gagamitin natin? Oo, ano ba ang gagamitin natin dyan? Ako, parang medyo delay talaga ang mga komento ng ating mga mag-aaral. Kanina pa ayan, may sumagot na. Okay, may sumagot na si Romel Technical. Tingnan nga natin kung tama ang kanyang kasagutan. Ayan, tama, technical na pagsulat. Okay, para naman sa ikalawa, Tutor Roxy. Okay, ikalawa, pagsulat ng editorial. Naku, madali lang to. Okay, ano kaya ang uri ng pagsulat yan? Yan ba ay malikhaing, journalistic ba siya, referential, professional? Okay, tingnan natin ang kanilang mga comment. Meron ba dyan sumasagot na, Tutor Angel? Technical pa rin ang mga kasagutan nila siguro para sa unang bilang ito. Delayed. Opo. Ayan, may sumagot na si Romel ulit. Journalistic na pagsulat. Journalistic. Tingnan natin.
Okay, very good, Romel. Journalistic na pagsulat. Okay, sumunod na, Okay. mga journalistic na. Okay, para sa ikatlo, Tutor Roxy, pagsulat ng medical report, nabanggit ko to kanina, ano kaya ang uri ng pagsulat ang gagamitin natin para sa medical report? Okay, may susing salita na dyan, medical, no? Saan kaya natin, sang larangan kaya ginagamit ang medical report? So ano kaya ang kasagutan? Journalistic pa rin ang mga nababasa ko. Meron pa rin. Mga delayed Ayan, po ang dami yan. sumasagot. Opo. At least tama sila. Ayan, si Chris Jive, professional na pagsulat. Tignan nga natin kung Okay. tama si Chris Jive. Ayan, mahusay. Okay, Tama very si good. Chris Jive. Mahusay. Si Chris Jan. Okay, so ikaapat, pagsulat naman ng maikling kwento. Ako gusto-gusto nila to. I'm sure maraming tatama rito. Okay, Ano kaya ito? ano ba ang sagot ng ating mga mag-aaral? Puro professional pa rin ang nababasa natin dito. Puro professional. Ano kaya ang unang makakasagot ng tama? Ayan, professional na sulat, professional. Ayan, may nakasagot na. Nakita ko na si Yani Takbas. Nakasagot Yan, na sunod-sunod siya. na Sabi rin niya, dito. nakikita mo na Pam Tutor, nakikita. Roxy. Sige po. Ayan, ang dami na. So, ang tamang sagot ay malikaing pagsulat. Yung pagsulat. Very good. At para sa Galing. huling bilang, Tutor Roxy, ano kaya ang uri ng pagsulat kapag sanggunian o reference na kinuha sa internet para sa saliksik na ginawa? Ano bang nakikita mo mga kasagutan dyan, Tutor Roxy, sa ating comment section? Oo, delayed pa rin. Puro malikain. Binabaha tayo ng malikain para po yan sa ikaapat. Ang dami nilang sumasagot. Oh, di ba? Thank you nga sa po. inyo, no? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Ayan, meron na sumagot. Si Chris Jive. Ba to? Chris Jive. Franks, Madarang. Chris Referensyal na pagsulat. Kay Sally din, referensyal. Kay Heisy, referensyal. Ang dami na, sunod-sunod na. Referensyal. Tingnan natin. Yan, tama ang kanilang kasagutan. So, pagbati sa lahat ng mga nakasagot ng tama sa lahat ng ating gawain. Yan, maraming Yay! salamat sa mga sumagot. Kaya Okay. naman nakatitiyak kami ni Tutor Roxy na marami kayong natutuhan ngayong hapon na ito. Masarap magturo pag ganyan tayo. Ganyan ang mga mag-aaral. Salamat sa inyo. Okay? So ito po ang mga sanggunian namin o yung mga pinagkunan ng aming aralin ngayon. Salamat po. Okay, sunod. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. Lalo na sa mga mag-aaral natin ngayon na talaga namang talagang sila po ay nagbibigay ng kanilang mga kasagutan. Nagiging very active po sila, no? Sa atin pong live online tutorial. Muli ako po si Tutor Roxy. At ako naman po si Tutor Angel at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo dito lamang sa DepEd Itulay Online Tutorial. At kung meron po silang mga katanungan, komento, paglilinaw o suggestion, Tutor Roxy, saan sila dapat magmensahe? Yan. So, mangyaring magpadala lamang ng mensahe sa mga sumusunod sa DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, Facebook, at DepEd Philippines, DepEd EdTech, DepEd TV sa YouTube.